Binata pa lang ay trabaho na ni Abner ang magtumba ng tao. Ang pagkalabit niya ng gatilyo ay depende sa kung ano ang nakalistang pangalan sa ibinigay sa kanya ng kliyente. Sa ganitong gawain ay masasabi ni Abner na matagal na niyang nasilip ang impyerno. Ang marumi at masamang gawain na iyon ay ang nagtawid sa kanya mula sa gutom. Mahirap lang din naman kasi ang pamilyang kanyang pinanggalingan. Isang kahig isang tuka sila sa Mindanao. Walang gobyerno na tumutulong sa kanila roon dahil kasagsagan ng gulo noon. Namasaker ang pamilya ni Abner. Pinatayo ng mga sundalo sa pag-aakalang parte ang pamilya nila ng rebelding grupo. Doon nagsimula ang matinding galit niya sa kahit na sinong alagad ng batas. Kaya kahit sinong makita niyang nakauniforme at may hawak ng baril, walang pagdadalawang isip niyang tinutumba, inosente man o hindi. Binabati kita. Sa wakas, magkikita na kayo ni Satanas, sabi ni Abner sa lalaking nakadapa sa lupa at nagmamakaawa sa kanya. Wag pakiusap, may mga pamilya ko, sabi ng lalaki. Ngunit sanay na si Abner sa mga ganong klase ng dahilan. Kabisado na niya ang mga linyahan ng mga taong mas masahol pa sa masamang damo. Wala akong pakialam kahit 5,000 pa pamilya mo. Marami ka ng pinerwisyo mga babae. Kahit na umiyak ka, wala ka nang magagawa. Manyakis ka, naggago ka. Hindi ka na naawa sa mga minor de edad na binebenta mo sa Maynila. Bago pa makapagsalita ang lalaki, ay kinalabit na kagad ni Abner ang gatilyo. Sabog ang bungo ng lalaki. Nagkalat ang dugo sa lupa. Bumuga na lang ng usok si Abner at saka tinapon sa lalaki ang upos ng sigarilyo. Bumuntong hininga na lang siya at saka inikesa ng pangalan ng lalaking yon sa kanyang listahan. 2 na lang, tapos na rin ang problema ko. Sahura na naman. Sabi ni Abner at saka hinipa ng dulo ng baril. Iniwan niya ang bangkay doon. Wala na siyang pakialam kung sino ang makarecover. Umuwi na lamang si Abner sa kanyang itinuring na bahay. Ang barong-barong at ang tunnel na ginawa nila ng kanyang kasama. Mayroon naman silang matinong bahay, ngunit dahil sa sila nga ay mga hitman, hindi sila maaaring umuwi ng basta-basta sa kanilang totoong tinitirhan. Oh Abner, bilis mo ah! Tapos mo na kaagad si Mr. Valdez? Tanong ng kanyang kasamang si Carrion na abala sa paglilinis ng baril sa lamesa. Malamang, hindi malang ako pinagpawisan eh. May pag-aangas na sabi ni Abner, sabay umupo sa mahabang upuan. Ay, siya nga pala. May gustong ipauna si boss sa atin eh. Sabi pa ni Carrion. Ano? Ipauna? Isasantabi muna natin yung mga naunang target? Nagtatakang tanong naman ni Abner, sabay hugot ng sigarilyo sa kahan ni Carrion. Oo, mamayang gabi raw eh, pumunta tayo sa mansyon. Ewan ko, pero parang bigatin yata yung balak ipatumba ni boss eh. Bigatin ba? Bakit? Natatakot ka ba? Ilang beses na nga akong may itinumbang politiko eh. Wala man lang akong naramdamang kaba. Natatawa pang wika ni Abner. Ako? Natatakot? Siyempre hindi no. Halang na rin ang kaluluwa ko no. Isa pa, mga hitman tayo. Matagal nang nawala sa katawan ko yan, takot na yan. Tugon naman ni Carrion. Mabuti naman. Kasi alam mo, ayaw ko ng kapartner na nagdadalawang isip pumatay ng mga malalaking tao. Gusto ko, bira ka agad. Napangiti na lamang si Carrion. Sa halos 3 taon na nilang magkasama, masasabi ni Carrion na si Abner ang halimbawa ng mga taong parang wala ng emosyon sa katawan. Matapos ang pag-uusap na yon, ay bumaba na rin sila sa tunnel. Dahil sa maghapong trabaho ay minabuti na lang muna ni Abner na ipahinga ang katawan. Nakaidlip siya sa papagnayari sa Palotsina. Nagising siya ng bandang madaling araw na. Nakita niya si Carrion na nakahanda na para sa kanilang pag-alis. Oh, bakit hindi mo naman ako ginising? May halong inis na sabi ni Abner nang magising siya. Kanina pa kita ginigising no? Pero tinutukan mo naman ako ng baril kaya hinayaan na lang kita. Nagsabi na nga ako kay boss eh, na hindi ka makakapunta. Natatawa na lamang na wika ni Carrion. Ano? Ginawa ko na naman yun? Ano ba naman no?
Nagtatakang tanong ni Abner. May kakaibang trauma kasi si Abner sa lahat ng gumigising sa kanya. Kamuntikan na siyang mamatay noong minsang natutulog siya at biglang may gumising sa kanya. Mula noon, pakiramdam niya ay may papatay sa kanya habang siya ay natutulog. Bagay na kinababahala ni Carrion sa tuwing magkasama silang magpapahinga. Ano, tara na! Sabi ni Abner. Hindi ka na maliligo? Hindi na, magpapalit na lang ako ng damit. Baka mamaya mag-alburuto na naman yung isa sa hideout. Mabilis na nagpalit ng damit si Abner at saka lumabas na sila ng bahay. Gamit ang sasakyang pinahiram sa kanila ng boss, ay bumiyahe sila patungo sa kanilang tinuturing na kampo. Makalipas lang ang halos kalahating oras, ay nakarating na sila. Sa labas pa lang ay naririnig na nila ang kanilang boss na sumisigaw. Pagpasok nila sa loob, ay inabutan nila ang isa sa mga kasama nilang binubugbog ng matandang si Mr. Lim. Isang Chinese national na matagal nang nasa Pilipinas para sa mga iligal na gawain. Ikaw wala isip! Tagal mo na trabaho dito! Pero lagi ikaw palpak! Ako bigay na sa'yo picture ng target! Bakit ikaw mali pa rin ang patay? Wala ka ba utak? Saan ba utak mo? Anong gawin mo ngayon? Alam na target na papatay mo siya! Tatago na yon! Bubo! Tinadyakan ni Mr. Lim ang kawawang lalaki at nasubsob pa ito sa lupa. Medyo kumalma lang ito nang makita sila na matanda. Oh, Abner! Kayon! Buti dito na kayo! Kanina ba uiinit ulo ko eh? Ano balita trabaho, Abner? Tanong ni Mr. Lim. Patay na yung pangatlo sa huling nasa listahan. 2 na lang. Tatapusin ko na sana lahat bukas pero sabi nitong si Carrion may bago ka raw muna ipapagawa. Wika ni Abner. Oo, meron ako pagawa sa inyo bago. Pero mas delikado, kaya gusto ko kayo tatlo. Ikaw, Benji, ikaw sama sa kanila. Alam ko ikaw magaling sikot-sikot sa gubat, kaya sama ka sa kanila. Napalingon si Abner at Carrion sa isa nilang kasama na si Benji. Tulad ni Abner, matagal na rin ito sa organisasyon. Mas matanik itong magtrabaho kumpara kay Abner. Ang kaso nga lang, may mga ginagawa ito misang palihis sa ipinag-uutos. Kagaya na lang ng pagnanakaw na dapat ay pagpatay lang. Akong bala sa 2 bagitong yan, bossing. Sabi ni Benji sa kanilang dalawa. Hindi nagustuhan ni Carrion ang kanyang narinig kung kaya't sumagot ito sa lalaki. Bagito? Talaga lang ha? Ikaw nga matagal na rito pero mga pinapatay mo puro mga pipitsuging negosyante lang eh. Natatawang sabi ni Carrion. Mangas ka ba? Nilapitan ni Benji si Carrion. Hinarang naman agad yun ni Abner. Oo. Kalma lang, Benji. Masyado ka kasing mahangin tapos kapag pinatulang ka ng bagito mapipikong ka. Sabi naman ni Abner at nagtawanan naman ang kanilang mga kasamahan. Lalong namula ang mukha ni Benji dahil sa galit. Tama na, asaran! Kapag ako asa sa inyo, kayo tatlo lilibing agad mamaya. Kayo, kinig sa akin. Ito bago trabaho. Malaki bayad ko inyo. Personal kong ipapatrabaho ito sa inyo. Kaya dapat, ayos ninyo. Huwag kayo papak. Dapat di kayo balik dito kasi kayo patay ko pag kayo palpak. Sabi ni Mr. Lim. Boss, matanong ko lang. Ano pong ibig niyong sabihin sa personal? Tanong ni Carrion. Personal! Yung anak ko sa Palawan, patay na isa grupo. Sabi iba kong tao, patay siya na isa angkan. Sabi ni Mr. Lim. Sa unang pagkakataon, nakita nilang lahat ang kakaibang lungkot sa mukha ng matanda. Saka lang nila naramdaman na marunong din palang magmahal ng anak ang inchik na yon. May kinuwang envelope ang matanda at inabot sa kanilang tatlo. Pagtingin nila sa laman nito, ay nakita nila ang mga larawan ng anak ni Mr. Lim. Lasog-lasog ang katawan at parang hinukay ang tiyan. Andyan na eksakto lugar at lokasyon. Sunod nyo na lang. Bukas din, ako bigas sa inyo lahat kailangan ninyo. Tapos kayo, dapat aalis na. Boss. Bakit ganito yung ginawa sa anak ninyo? Ano ito? Tinanggalan ng laman loob? Tanong ni Benji. Kaya nga sabi ko, delikado trabaho na to.
Kasi di tao kalaban. Ano? Hindi tao ang kalaban? Ano boss? Alien? Pilosopong tanong ni Benji. Walang ni isa ang nagtangkang tumawa. Dahil sa oras na makita ni Mr. Lim ang ipin nila, siguradong isa sa kanila ang tutumba. Hindi! Ang kalaban, aswang! Oh, aswang! Kaya sa gubat, kasi aswang! Nagkatinginan si Abner at Carrion. Hindi nila inaasahan na sasabihin niyo ng isang inchik na katulad ni Mr. Lim. Sa pagkakaalam kasi nila, hindi naman naniniwala sa aswang ang mga inchik. Isa pa, kahit sila ay hindi rin kumbinsido na totoo ang mga nilalang na yon. Aswang? Boss? Seryoso ba yan? Tanong ni Benji na tumatawa-tawa pa. Siniko na nga ito ni Carrion para sawiin pero masyado itong kampante. Palibhasa, malaki ang tiwala sa kanya ni Mr. Lim. Kailan ako nagsabi, Biro? Tingin mo ako gagawa kwento? Ako bayad malaki para imbestiga lang nangyari sa anak ko. Lahat imbestiga pare-pareho as sabi. Aswang ang papatay sa anak ko. Aswang ang kumain ang gumawa niyan. Kaya totoo ang aswang. Boss, dito kasi sa bansa namin, haka-haka lang yan. Kumbaga, panakot sa bata. Baka naman boss, pinatay yung anak nyo ng mabangis na hayop. Gaya na lang ng baboy. Benji, pwede ba? Manahimik ka na muna. Saway na ni Abner. Naglakad si Mr. Lim at umupo sa harap ng isang sasakyan. Ano mo, Benji? Ayaw ko pa paliwanag pa kung di ka naniniwala. Sabi ni Mr. Lim. Nagulat na lang silang lahat ng kaswal na bumunot ng baril si Mr. Lim at binaril sa ulo si Benji. Ayoko sa lahat, daldal. Anak ko namatay. Bakit ako gagawa kwento? Boss, si Benji po pinatay ninyo. Matagal nyo na po siyang... Ako wala baki kung gaano katagal dito organisasyon tao. Kung ikaw sira ulo at bastos at wala katiwala sa akin, hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, patay ka sa akin. Wala na, Benji. Kaya isip kayo inyo bago kasama. Sabi ni Mr. Lim. Nilapitan pa nito ang nakabulagtang si Benji. Gamit ang paa ay ginalaw nito ang braso para tiyakin kung patay na ba ito o buhay pa. Nang mapansing tila may pulso pa ang lalaki, binaril ulit yun ng matanda sa katawan. Kayo dalawa, ayos nyo trabaho nyo ha. Ako tiwala sa inyo. Liwanag? Tanong ni Mr. Lim. Taas noon namang tumugon ang dalawa. Yes, boss. Boss. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay nagkaalasan na rin silang lahat. Nasa loob ng sasakyan ng dalawang magpartner. Habang pinagmamasdan ang iba pang larawan kung saan naroon naman ang mga aswang na pumatay di umano sa anak ng inchik. Di ba model sa China tong anak ni boss? Sayang no? Sabi ni Carrion. Nandito kasi yan sa Pinas para sa isang project. Palawan ang unang lugar na pinuntahan kaso doon pala siya mamamatay. Sabi pa ni Abner. Pero Brad, sa tingin mo, totoo kaya yung sinasabi ni boss? Totoo ba yung aswang? Ay, hindi ko alam, Carrion. Kahit ako nagulat din eh. Sa lahat ng trabaho na pinagawa niya sa atin, itong bato ang pinaka-weirdo. Gawin na lang natin kaysa magaya tayo kay Benji. Wika ni Abner. Paano? Madaldal kasi masyado eh. Akala niya siguro porque close sila ni boss palalampasin niya yun. Anak ni boss yung usapan eh. Hindi man lang nakatunog yung tanga. Natatawa na lang na sabi ni Carrion. Kinabukasan ay bumiyahin na rin sila agad. Lahat ng kanilang kailangan ay binigay sa kanila ni Mr. Lim. Malayo-layo ang kanilang tatahakin. Kaya may oras pa sila para sanayin ang mga sarili sa pinakabagong katauhan. Ang naisip kasing taktika ng dalawa ay magpanggap na mga simpleng tao. Nais nilang pasukin ang sinasabing angkan, pero bago nila yun magawa, kailangan nilang pansamantalang mabuhay na malayo sa tunay na sila. Parehong bago sa dalawa ang ganitong taktika. Nasanay sila sa trabaho na isang kalabit lang ng gatilyo, tapos na ang problema nila.
Kalaunan, nakarating na rin sila sa Palawan. Pagod at antok ang dinanas nila sa sobrang tagal ba naman ng biyahe. Welcome, Palawan! Sabi ng isa at bago nilang kasama na si Derek. Napailing na lang ang dalawa dahil naalala nilang may kasama pa pala silang isa. Lihitimong bagito, pero base sa mga kasamahan nila, mas malupit daw yung magtrabaho kesa sa kanila. Pinuntahan na agad nila ang isang apartment na nirentahan ng kanilang boss para sa kanila. Hindi nila alam kung gaano sila katagal doon. Kaya mas mainam na rin na meron silang matutuluyang bahay na matino. Bukod sa kanila, may nakatira ding ibang tao sa apartment. Dahilan para simulan na nilang kumilos bilang isang normal na tao. Okay. Ako ang pagkatao ko, simpleng binata lang ako ha. Tapos tahimik lang. Kumbaga, alam niyo na yung mga weirdo sa mga pribadong paaralan, yung nakasalamin Oo tapos... na, Derek. Bahala ka sa buhay mo. O anong gusto mong maging ikaw. Basta kami, simple lang. Sabi naman ni Carrion. Derek, hindi kita gaanong kakilala ah. Pero hindi naman siguro mainitin ang ulo mo, no? Kailangan kasi sa misyon na ito, kalmado. Kikilos tayo ng smooth. Sabi naman ni Abner. Naku, huwag kayo mabahala sa akin, no? Pasensyoso akong tao. Kaya kong palampasin ang lahat ng gagawin sa akin. Pangising-isi pa si Derek. O sige na, ilagay na muna natin itong mga damit sa aparador. Mamayang gabi, lalabas tayo para alamin kung gaano kalayo rito yung mansyon ng mga paterno. Sabi pa ni Abner. Si Abner ang tumatayong leader ng kanilang misyon. Siya ang pinagkatiwalaan ni Mr. Lim dahil may kahusayan din siya pagdating sa pagdedesisyon. Siya nga pala, marami akong alam pagdating sa mga aswang ha. Yung lolo ko kasi, albularyo sa Guimaras. Baka lang makatulong yung mga nalalaman ko. Kumindat pa si Derek sa dalawa. Kahit hindi tayo sigurado kung aswang ba talaga ang makakaharap natin, sige, kung anong nalalaman mo, sabihin mo kapag kailangan na natin. Napangiti naman si Derek sa sinabi ni Abner. Lumipas sa mga sandali ay naayos na rin nila ang kani-kanilang gamit. Natulog muna sila at pagsapit ng gabi ay gumising sila para sa napag-usapang gagawin. Nagsuot lamang ng simpleng sando si Abner. Nakamaong lang din siya ng short. Paglabas nila ng apartment, bumungad sa ground floor ang mga nagiinuman sa gilid ng tindahan. Sa pagkakaalam nila, mga boarders din yon. Lalabas na sana sila ng gate nang biglang harangin ng isang lasing si Derek. Umiiling lang si Derek dahil pinipilit siyang uminom nito. Wala pala ito eh. Totoy, umalis ka nga sa harap ko. Baka mabigwasan kita. Sabi ng isang lasing kay Derek at nagtawanan lang ang mga kasama nito. Naglakad na si Derek at ngumiti. Bumuntong hininga na lamang ito. Pero napansin ni Abner ang kakaibang aura ng mukha ni Derek. Mahaba ang strito ng lugar na yon. Probinsya pa rin naman ang pamumuhay doon. Ngunit marami-rami na ang kabahayan at pose ng ilaw. Sa kanilang paglalakad, may napansin silang nakapaskil na poster sa pader. Binasa nila yon at napailing na lang. Mag-ingat sa aswang? Sabi ni Carrion matapos basahin ang nakasulat. Ibig sabihin, buhay na buhay talaga ang mga aswang dito pa lang. Sabi ni Derek na parang nasasabik pa itong makakita ng aswang. Ay nako, nahihiwagaan ako sa aswang na yan ha. Napapaisip namang sabi ni Abner. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad. Nagtanong-tanong sila kung gaano kalayo ang lokasyon ng lugar na kinaroroonan ng mga pamilya paterno. Madali naman nilang nalaman dahil mababait ang mga taong kanilang napagtanungan. Mauna na kayo umuwi, bibili lang ako ng pagkain ha. Sabi ni Derek nang pabalik na sila ng apartment. Uy, bilisan mo ha. Hindi pwedeng pakalat-kalat tayo sa lansangan. Sabi ni Abner. Nauna nang pumasok si Abner at Carrion ng apartment. Nakita pa nila ang lasing na nangulit kay Derek na may kausap na babae. Nang nasa silid na ang dalawa, bigla na lang silang nakarinig ng malakas na putok ng baril. Uy, ano yun? Tanong ni Carrion na galing pa sa banyo. Putok ng baril? Teka, si Derek. Lalabas na sana ng silid si Abner nang pumasok si Derek.
Anong ginawa mo? Tanong ni Carrion. Ha? Wala. Pangiting-iting sabi ni Derek. Isinarado ni Abner ang pinto. Anong ginawa mo sa baba? Ano yung narinig namin? Kinapa ni Abner ang tagiliran ni Derek. Nanlaki ang mata ni Abner nang madiskubre niyang nagdala pala ng baril ang lalaki sa labas. Gago ka talaga. Bakit ka nagdala ng baril? Pasensya ka na, Abner. Pinatay ko yung kanina eh. Normal lang ang pagkakasabi ni Derek. Tila ba wala lang ditong ginawa niya. Ano? Pinatay mo? Sino? Lumapit si Carrion sa kanya. Eh di yung lasing kanina, naiinis ako eh. Sinampal ni Abner ng malakas si Derek. Tarantado ka pala eh. Akala ko ba mahaba pasensya mo? Paano kung may nakakita sa ginawa mo? Ginanong ka lang, pinatay mo na? Gustong suntukin ni Abner si Derek nung mga sandaling yon. Mabubulilyaso tayo sa katangahan nitong gagong to eh. Wika naman ni Carrion na napakamot lang sa ulo. Eh wala naman nakakita eh. Magaling akong tumakas no. Tulad nga ng sabi. Natigilan si Derek na makarinig sila ng sigaw ng isang babae. Paulit-ulit na sinisigaw ang salitang aswang. Naintriga ang tatlo kaya dali-dali silang bumaba. Pagdating nila sa bakuran ng apartment, naabutan nila ang isang baboy ramo na nakahandusay. Dugaan ito at wala ng buhay. Pinagkakaguluhan na rin yun ng mga tao. Sandali, paano naging baboy mo yan? Sabi ni Derek. Bakit? Anong meron? Tanong naman ni Abner. Eh dyan nakaiga yung binaril kong lasing eh. Ibig sabihin, naging baboy mo siya. Ibig sabihin, aswang yung pinatay ko. Hindi nakapagsalita si Abner at Carrion. Halos lahat pa ng taong nandun, walang ibang bukang bibig kundi aswang ang nakahilatang baboy ramo. Ala, aswang pala si Jojo. Sabi ng isa pang lasing na nakainuman ng tinodas ni Derek. Eh di ba, matagal na yan dito sa apartment? Bakit siya aswang? Ewan ko, baka may aswang pa rito sa apartment. Nako! Sunod-sunod ang mga naririnig nila na tulad nila ay di rin makapaniwala. Bumalik na lang ang tatlo sa pagkabahala na baka may kung sinong nakakita sa ginawa ni Derek. Tahimik lang sila nung una sa silid. Kapwa napapaisip at manghang-mangha dahil napatunayan nila mismo na totoo nga talaga ang aswang. Aswang talaga yun. Ang sabi kasi ng lolo ko, yung ibang aswang daw bago mamatay, nagpapalit sila ng anyo bilang hayop. Para daw walang makaalam ng pagkakakilanlan nila. O para hindi malaman ng mga nakakakilala sa kanila na wala na sila. Paliwanag ni Derek. Alam mo ba na aswang yon bago mo yung pinatay? Tanong naman ni Abner. Umiling ang lalaki. Hindi. Ang alam ko lang naiinis ako sa kanya, kaya ako siya pinatay. Paano yan? Kung totoo ngang mga aswang yung pinatrabaho sa atin ni boss, paano natin magagawa yung trabaho natin? Hindi naman natin alam kung paano harapin yung mga aswang na yan. Nababahalang sabi ni Carrion. Kaya nga di ba nandito ako? Marami akong alam pagdating sa mga aswang. May halong pagmamalaki na sabi ni Derek. Sumandal si Abner sa dingding at saka ngumising nagtanong. O sige nga, anong gagawin natin? Kung aswang nga ang pamilya paterno, edi gagawa tayo ng paraan para makapasok sa asyenda nila. Saka tayo magmamasid dun at aalamin kung sino sa kanila ang aswang. Sabi ng lolo ko, malalaman mong aswang ang isang tao kapag patag lang ang ibabaw ng labi nila. Sabi pa ni Derek. Tahimik lang na nakikinig si Abner at Carrion. Wala kang makikitang prutas sa bahay nila o gulay. Ayaw kasi ng mga aswang sa mga yun Takot sila na baka mayroong dahon ng bawang. Alam ko nang gagawin natin para makapasok sa buhay nila. Kailangan natin magtrabaho sa kanila. Total, mayaman naman sila, di ba? Sabi ni Abner. Brad, parang kabaliwan yata yan. Hinala nga natin na aswang sila tapos magtatrabaho pa tayo sa kanila. Paano na lang kapag nalaman nila na tao tayo? Baka gawin nila tayong sisig. Sabi ni Carrion nang may pagkabahala. Kaya nga alamin muna natin kung dun ba sa asyenda nila lahat sila aswang o may mga tauhan silang tao lang. Kung may mga tao ron, may chance tayo makapasok sa loob. Pagkatapos nun, saka natin sila patayin lahat. Ganun lang kadali. Paliwanag ni Abner. Medyo alanganin para kay Carrion ang ideyang yon.
Ngunit wala naman siyang magawa. Marami pa silang pinag-usapan ng mga sandaling yun. Maya-maya pa ay napadungaw sila sa bintana. Nakita nila na may mga kalalakihang kumukuha ng bangkay ng baboy ramo. Nung una ay inakala nila na baka mga manunugis ng aswang ang mga kalalakihang yon, kaya hindi na lamang nila pinansin. Kinabukasan, maagang nagising ang tatlo para simulan na ang kanilang misyon. Lalabas na sana sila ng apartment nang biglang may mga grupo na naman ng kalalakihan ang dumating sa apartment. Walang nagawa ang landlord sa mga yon. Maangas at mayayabang ang mga lalaki. Nagtanong-tanong ang mga yon kung may nakakita raw ba sa bumaril sa baboy ramo. Pagkarinig ni Derek ng sinabing yon ng isang lalaki, lumakas ang kutob nito na may posibilidad na aswang ang mga lalaki. Balik muna tayo. Masama kutob ko. Sabi ni Abner. Sinang-ayunan naman yon ni Derek. Dali-dali silang pumasok sa kanilang silid. Mabuti na lang at hindi sila inabutan ng mga kalalakihan. Derek, ano sa tingin mo? Aswang ba yung mga yon? Di ba sila rin yung kagabi? Tapos hinahanap lang nila ngayon kung sino yung bumaril. Sabi ni Abner. Dumukot at nagkasanay ito ng baril sakaling katukin na rin sila. Yun din ang hinala ko eh. Kaya dapat umalis na muna tayo. Tsak, yari ako rito. Bakit ba naman naging aswang yun eh? Gusto ko lang naman pumatay. Hindi malaman ni Derek kung tatawa ba siya o hindi. Isa lang ang alam niya. Magiging mahirap para sa kanila ang misyon na yon. Mga ilang sandali lang, narinig nilang may kumakatok na. Nagkatinginan ng tatlo. Sinenyasan ni Abner ang dalawa at dumukot na rin ang baril. Nakatutok lang ang baril sa pintuan. Dahan-dahan naglakad si Abner papunta sa maliit na butas. Pagsilip ni Abner, doon ay nakita niya ang 5 lalaki na matatangkad at may kalakihan ng katawan. Hindi pala tayo pwedeng magpaputok. Baka mas lalo tayong maipit. Pabulong na sabi ni Abner. Anong gagawin natin? Tanong naman ni Carrion. May naisip ako. Yun eh, kung game lang naman kayo ha. Nangingiting bulong din ni Derek. Hindi komportable si Abner sa tumatakbo sa utak ni Derek. Inilagay ni Derek ang baril nila sa ilalim ng kama. Nagulat na lang si Abner at Carrion nang bigla na lang itong magubad. Wala na itong kasuot-suot kahit isa. Tarantado! Anong ginagawa mo? Tila masisiraan na ng ulo si Abner sa nangyayari. Wala na tayong oras. Tinulak ni Derek sa kama si Abner. Tinanggal niya ang mga damit nito at sinenyasan naman niya si Carrion na magtago sa banyo. Palakas na ng palakas ang katok kung kaya't hindi na nagsayang ng oras si Derek. Umibabaw na siya kay Abner. Mga ilang sandali lang ay purisahan ang binuksan ng kanilang pinto. Nadatnan sila ng kalalakihan at tila may ginagawa silang kababalaghan. Punyeta! Kajiri! Bungad ng lalaking maputla ang balat at puno ng tattoo ang braso. Hala mga pogi! Why kayo nag-enter dito? Di nyo ba know sa naglalabing-labing kami ng juwawit ko? Ano ba? Wika ni Derek gamit ang pambaklang boses. Halos masuka-suka naman si Abner ng mga sandaling yon, habang si Carrion ay nakasilip ng sa banyo. Sumasakit na ang panga nito dahil sa pagpipigil ng tawa. O sige na, gawin nyo na yung ginagawa nyo. Mag-ispadahan na kayo. Sabi ng isang lalaki at lumabas na rin ang mga yon sa pintuan. Isinara kagad ni Derek ang pinto at saka dali-daling nagsuot ng damit. Buisit ka. Di mo naman sinabi na gano'n ang gagawin mo. Eh di sana si Carrion na lang. Galit na wika ni Abner. Katulad nga na sinabi ko, di ba? Wala na tayong oras. Kung nahalugog nila yung kwarto natin, tapos na tayo. Di ba? Natatawa na lang din na sabi ni Derek. Ew! Ispadahan ng hotdog! Matawa-tawang gatong pa ni Carrion na nakahawak na sa tiyan dahil sa kakatawa. Sira ulo ka. Manahimik ka, papatayin kita. Iritadong sabi ni Abner kay Carrion. Napapailing na lamang si Abner dahil sa ginawa nila. Aminado siyang matalino ang naisip ni Derek. Kaso nga lang, hindi niya pa rin matanggap na nakaubad sa ibabaw niya ang kasama. Mabilis na lumipas sa mga araw. Hindi na nila namalayan na 1 linggo na pala sila sa Palawan. Ngunit sa wakas, natagpuan na rin nila ang asyenda ng mga paterno. Ang angka na pinapatrabaho sa kanila
ng incheck na si Mr. Lim. Nasa tapat sila ng malawak na gate. Nakasuot sila ng kasuotan na pang magsasaka. Taktika nilang magpanggap na naghahanap ng trabaho. Sa magkabilang gilid ng gate, naroon ang 2 gwardya. Nakapagtataka lang na walang mga baril ang mga yon. Sa isip-isip nga ni Abner, ay kung papatayin nila yon, ay kayang-kaya nilang gawin. Ngunit hindi. Kailangan muna nilang makapasok sa loob at magmasid-masid. Kailangan nila ng maraming impormasyon. Nang sa ganon, ay makalapit sila sa tinuturing na don ng angkan na yon. Ito na nga sinasabing asyenda ng mga napagtanungan natin. Umayos kayo ng kilos ha. Pabulong na sabi ni Abner sa 2 niyang kasama. Maya-maya lang ay napansin na sila ng 2 bantay. Lumapit din yun sa gate at agad silang kinausap. Sino kayo at anong kailangan nyo? Tanong ng isa sa kanila. Si Abner ang lumapit dahil siya na rin ang mas magaling makipag-usap sa ibang tao. Magandang hapon po, sir. Magkakaibigan po kami. Ako po si Abner, si Carrion, at saka si Derek. Wala akong pakialam sa mga pangalan ninyo. Kailangan kong malaman kung anong kailangan ninyo dito. Tanong pa ulit ng gwardya. Pasensya na po. Magsasaka po kasi kami. Gusto po namin na mamasukan sa inyo kahit na anong trabaho. Kailangan lang talaga namin eh. Kasi itong kasama ko si Derek, yung nanay niya baliw. May tumor sa utak. Kailangan ng malaking pera. Kaya sana tanggapin niyo kami. Sabi ni Abner. Nagulat naman si Derek sa ginawang pagdamay ni Abner sa kanyang ina. Nagkatinginan ng 2 gwardya. Nangangailangan kami ng hardinero. Pero hindi ko alam kung matatanggap ba kayo sa mga itsura nyong yan. Hindi kasi kami tumatanggap ng pangit eh. Maghintay kayo dyan kung kailan darating yun doon. Sabi ng isang gwardya. Pinalayo sila ng gwardya kaya wala silang nagawa kundi ang tumambay sa kabilang banda ng kalsada. Akala mo naman ang gwapo ng hinayupak. Kamukha nga niya yung gorilla sa Manila Zoo eh. Sabi ni Carrion. Magtiyaga tayo rito. Yan na lang ang paraan natin para makapasok sa asyenda. Bumunot si Abner ng yosi at binugahan ng usok si Derek. Hindi aswang yung 2 gwardya. Ibig sabihin, hindi lahat ng nasa asyenda aswang. Baka yung mismong pamilya lang talaga nila ang mga aswang dyan. Sabi naman ni Derek at inago pa ang sigarilyo ni Abner. Di kung ganun, kailangan na lang natin makumbinsi yung doon. Sabi ni Carrion. Akong bahala. Sabi na lamang ni Derek at tila ba may naisip na naman itong kakaibang ideya. Ayusin mo Siguraduhin mong walang maghuhubad dyan sa iniisip mo na yan. Seryosong sabi ni Abner. Ilang oras silang nag-abang sa tapat ng malaking gate. Inabot na sila ng ilang oras at doon na sila naghapunan. Bandang 9:00 na ng gabi nang may dumating na mahabang kotseng itim. Iniluwan ng sasakyan ng isang lalaki na hindi pa naman katandaan. Sa kanilang palagay ay nasa linya ng 40 ang lalaki. May hawak na tungkod kahit hindi naman ito katandaan. Base sa suot ng lalaking yon ay masasabi nila na yun na ang don na sinasabi ng 2 gwardya. Hindi na nagsayang ng oras si Derek. Agad siyang tumakbo palapit sa don. Ngunit napigilan naman siya ng mga bodyguard nito. Mahal na Don, tulungan niyo po ako. May tumor ang nanay ko sa utak eh. Kailangan ko ng pera para may pagamot siya sa bayan. Hayaan niyo po kung pagsilbihan kayo kapalit ng pera na ipangpapagamot ko sa nanay ko. Kausap naman Sigaw ni Derek habang hawak-hawak ng 2 lalaki ang magkabilaan niyang braso. Sumenyas ang Don sa 2 lalaki. Binitiwan ng mga yun si Derek. Agad na lumod si Derek at isinubsob ang mukha sa lupa. Mahal na Don, pakiusap. Tulungan niyo ako. Sabi ni Derek habang nakasubsob at umiiyak. Hindi may pinta ang mukha ni Abner at Carrion habang pinapanood nila si Derek sa ginagawa nito. Dati bang member ng teatro yung gagong to? Galing umarte Pabulong na wika ni Abner. Ewan ko sinayupak na yan. Sabi naman ni Carrion. Samantala, nilapitan ng lalaking Don si Derek. Pinagmasdan nito si Derek at sinasagi-sagi pa ng tungkod. Hoy, tumayo ka. Wika ng Don.
Marahang sinunod ni Derek ang sinabi ng lalaki. Ano bang pangalan mo? Nakayukong sumagot si Derek. Derek po. Derek ang pangalan ko. Derek, sa lahat ng tao sa probinsyang ito, bakit sa akin ka humihingi ng tulong? May gobyernong tutulong sa'yo kung lumapit ka sa kanila. Saad pa ng Don at ngumiti ng makahulugan. Lumapit na po ako sa kanila eh. Pero sa kasamaang palad, itinaboy nila ako. Ayaw nila sa mahihirap eh. Ang batas na ginawa nila ay para lang sa mga mayayaman. Masahol pa sila sa mga hayop. Wala silang puso. Kaabot sila sa pera. Wala silang pakialam sa kanilang mamamayan. Napalakas na ang pananalita ni Derek kaya nabahala na si Abner at Carrion sa kanya. Uy! Yung gago baka kung anong na naman gawin. Nababahalang bulong ni Carrion. Ngunit pinigilan lang siya ni Abner. Ayanan natin siya. Kaya niya yan. Nakaramdam naman ng paghanga ang Don kay Derek dahil sa katapangan nito na maglabas ng hinaing. Ay, ang gobyerno talaga kahit kailan ay manggagamit. Matapos iluklok ng mga tao, wala na silang pakialam. Di bale? Ikaw, Derek, kung tatanggapin kita bilang tauhan sa loob ng asyenda ko, anong maaari kong asahan sa'yo? Tila nang islap ang mga mata ni Derek. Pagkakataon na niya yun para magpabango sa Don. Masipag po ako, basta para sa nanay ko. Tapat po ako, may paninindigan at masipag sa trabaho. Maasahan niyo po ako, mahal na Don. O sige. Ngayon din ay papapasukin kita sa asyenda. Pero wala ka pang matutulugan dahil wala nang bakanting lugar para sa'yo. Kaya bahala ka sa loob kung saan ka matutulog. Pero sandali, sino ba yung dalawang yon? Tinuro ng Don si Abner at Carrion na parang tangang nakanganga dun sa gilid. Bumalik sa pagiging mukhang kawawa ang dalawa para hindi sila mahalata. Ay, mga kasama ko po sila. Hinatid lang po nila ako dito. Biglang tumakbo si Abner at Carrion palapit. Lumuhod at sumubsob din ang dalawa sa lapag. Tanggapin niyo rin po sana kami. Wala na kaming trabaho dahil sinira ang sakahan namin ng isang negosyante. Kahit anong trabaho po, tatanggapin namin. Kailangan lang po namin na may mapakain sa mga anak namin. Parang awa niyo na Don. Sabi ni Abner. Labag sa kanyang kalooban ang ginagawang pagmamakaawa. Ngunit yun lang ang tanging paraan para makasama sila. Tiningnan ng Don si Derek. Hindi mo naman sinabi na nangangailangan din pala sila. Sige. Aasahan ko kayong tatlo, ha? Sandali. Ito lang ang paalala ko sa inyo. Sa oras na nasa loob na kayo, hindi nyo maaaring sabihin sa mga tagalabas kung anong makikita nyo sa asyenda. Kasi, alam nyo, lumapit ang bahagya ang Don sa kanila. Lahat ng nagtraidor sa akin ay pinupugutan ko ng ulo at pinapakain ko sa mga aso ang ulo nila. Seryosong pagkakasabi ng Don, kaya may parte ng kanilang puso ang kinabahan. Lalo na't napansin ni Derek na patag lang ang ibabaw ng labi ng Don. Isang indikasyon na aswang ang kanilang kinakausap. Tumango na lamang ang tatlo. Ang mahalaga na lang sa kanila ay nakapasok na rin sila sa asyenda. Nilapitan sila ng mga bodyguard at nilagyan ng piring sa mga mata. Ginabayan sila ng mga yon papasok. Makalipas lang ang halos 10 minutong paglalakad ay huminto na rin sila. Pagtanggal ng kanilang mga piring ay wala na ang Don. Mga bodyguard na lang ang kasama nila. Bahala na kayo kung saan kayo matutulog ha. Malawak ang asyenda. Humiga kayo kung saan nyo gusto. Sabi ng lalaki na sa pagkakarinig nila sa pagbanggit ng Don sa pangalan nito ay Roden. Maraming salamat po, sabi ni Abner. Ayusin nyo ang buhay nyo rito ha. Wala kayong alam kung anong pinapasok ninyo. Sabi ni Roden. At naglakad na rin ang mga yon paalis. Tao lang yun, hindi siya aswang. Sabi ni Derek. Nagtataka nga ako eh. Bakit ang dali naman yata nating nakapasok? Di ba dapat mahigpit ang seguridad nila? Tanong ni Abner. Magaling kasi ako umarte, no? Tsaka
Mukhang mabait naman yung dun eh. Manahimik ka nga, Derek. Anong mabait ang pinagsasabi mo? Pinatay nila yung anak ng boss natin. Yun ang dahilan kung bakit tayo nandito. Walang mabait sa asyenda na ito. Sabi naman ni Carion. Tama na yan. Ang isipin na lang natin kung ano ang susunod nating gagawin bukas. Ngayong nandito na tayo sa loob, mas magiging mahirap na mga bagay-bagay para sa atin. Sabi ni Abner. Sabay upo sa ilalim ng punong bayabas. Dapat pala, pinatay ko na lang kagad yung doon kanina para tapos na itong problema natin. Napailing at natawa na lamang si Derek. Ayusin mo nga yung isip mo. Ang sabi ni boss, uubusin natin sila. Kaya nga maghintay tayo ng tamang panahon kung kailan marami sila at mas madali natin sila mapapatay ng sabay-sabay. Oo, kalma ka lang, Carion. May dalaw ka ba? Puna sa kanya ni Abner. Hindi sa akin yan Gusto niya kasi siya yung nasa ilalim ko nung magubad ako. Pabirong sabi ni Derek. Kung wala lang si Abner noong mga sandaling yon, ay baka sinaksak na ito ni Carion. Noong mga oras na yun ay naghanap na lang muna sila ng karton. Inilatag nila yon sa gilid ng mga puno. May kalamigan sa lugar na yon kung kaya't mahirap para sa kanila ang makatulog. Idagdag pa na manipis lang ang mga damit na suot nila. Mga bandang 2:00 na ng madaling araw ay hindi pa rin inaantok ang tatlo. Naisipan na lang ng tatlo na maglibot-libot. Nang sa ganon ay baka may matuklasan sila na makakatulong sa kanilang misyon. Habang naglalakad ay may natanaw na silang isang malaking mansyon. Yun na ang mansyon ng mga paterno. Ngunit mukhang malabo silang makarating doon dahil sa dami ng mga gwardya. Diyan pala maigpit ang seguridad. Sabi ni Carion. Makakapasok din tayo dyan kapag nagsimula na tayong maging hardinero. Napapangiti pang wika ni Derek. Lumis na lang sila ng daan. Lumiko sa kanang kalye. Tahimik at mahamog na sa kalyeng yon. Palagay nila ay minsan o hindi na yata nadadaanan ng kalsadang yun. Napahinto sila sa paglalakad nang may makita silang lalaki. Gumilid ng tatlo at nagtago sa makakapal at malalapad na dahon ng halaman. Dahil sa ilaw ng poste ay kitang-kita nila ang lalaking may bitbit na kalahating katawan ng tao. Habang binibitbit niya yon, pumipilas pa ito ng laman sa sariwang katawan. Yan, sigurado na tayo na aswang yan. Baka hindi pa kayo maniwala niyan ang tatanganan ninyo kapag ganun. Pabulong na sabi ni Derek. Anong gagawin natin? Hayaan lang ba natin yan? Tanong naman ni Carion na tila ba handa ng pumatay. Wala tayong gagawin. Ang focus natin ay makapasok muna sa mansyon, sabi ni Abner. Hinayaan na lang niya na makalagpas ang lalaki. Naaninagan pa nila ang mukha nito. Nakalabas ang mahahabang pangil. Mahaba rin ang tenga na patulis. Napansin din nila na mahaba ang kuko nito. Tara, sundan natin, sabi ni Abner at tumango naman ang dalawa. Palihim nilang sinundan ng lalaking yun. Makalipas lang ang ilang minuto ay may narating na silang kabahayan. Nakapatay ang mga ilaw sa bawat bahay. Kaya hindi alam ng tatlo kung may mga nakatira ba doon. Grabe, ang laki pala ng asyenda ng mga paterno. Bulong na sabi ni Derek. Mukhang bahay ng mga aswang yan Di ba, hindi sila natutulog ng may ilaw? Sinang-ayunan ni Derek ang sinabing yun ni Carion. Lalapit pa sana sila nang biglang lumingon ng lalaki sa kinaroroonan nila. Binitiwan ng lalaking aswang ang hawak-hawak na kalahating katawan ng tao. Mabilis din namang nagtago ang tatlo sa gilid ng isang bahay. Ang ingay kasi ng dalawang gagong to Patayin ko kayo dyan Inis na sabi na lang ni Abner. Mabuti na lamang ay mabilis na nakalayo ang tatlo sa kinaroroonan ng lalaking aswang. Hingal na hingal sila habang nakasandal sa puno ng mangga. Sabi ko sa inyo, marami ding aswang dito Wika ni Derek. Dapat talaga magkaroon na tayo ng tulugan. Baka mamaya tayo pa ang maging hapunan ng mga lintik na aswang na yan Sabi naman ni Abner. Nagpalipas na lamang sila ng oras sa punong yon. Hindi na sila nagtangkapang maglakad-lakad dahil sa laki ng asyenda. Sigurado may maaari pa silang makasalubong na aswang. Kinabukasan ay nagising sila dahil sa sipa sa kanila ni Roden.
ang leader ng mga bodyguard ng Don. Dali-dali silang tumayo. Mabuti na nga lang, hindi naalimpungatan si Abner dahil kung nagkataon, baka pinatay na niya ang lalaking yon. Dalhin niyo ang mga gamit niyo at sumunod kayo sa akin. Sabi ni Roden at nauna na itong naglakad. Nakatinginan na lang ang tatlo. Pero sa kanilang isip ay nasasabik na silang makapasok sa mansyon. Bago ang mansyon ay meron pa ulit itong malaking gate na kulay itim. Lahat ng gwardyang kanilang nadaanan ay nakatingin sa kanila. Parang nanlilisik ang mga mata ng mga yon. May malawak din bakura ng mansyon. Dinala sila ni Roden sa isang malaking garden sa di kalayuan sa mansyon ng mga paterno. Naghihintay sa kanila ang Don na tinatawag nilang Maximo. Maligayang pagdating sa inyong tatlo. Ang hardin na ito ang magiging lugar ng inyong trabaho. Wala na kasi ang mga dating katiwala ko. Kaya sana ay maging maayos ang hardin na ito dahil mahalaga ito sa akin. Iiwanan ko na kayo. Simulan nyo na magtrabaho. Sabi ni Don Maximo. Tumango lang sila doon. Nang masigurong wala na si Don Maximo at ang tauhan nito, ay agad na inilabas ni Derek ang nasa loob ng kanyang bag. "Uy, anong gagawin mo?" Nagtatakang tanong ni Abner. Natatawa pa si Derek. Magtatanim ako dito ng bawang para wala gaanong makalapit sa lugar nito ng aswang. Napailing na lang si Abner at Carrion. Sinimulan nila ang pagtatabas ng mga ligaw na damo. Pinagbutihan nila ang pagtatrabaho nang sa ganon ay hindi sila mahalata ng mga paterno. Mabilis na lumakad ang mga oras at gabi na naman. Narinig ni Abner na mayroong paparating na okasyon sa mansyon ng mga paterno. Ang kaganapan na yon ay naisip ni Abner na gawing pagkakataon. 2 araw pa naman yung bago yung event nila. Makakapagplano pa tayo. Basta, lahat ng paterno papatayin para matuwa si boss. Pero okay na siguro kung mapatay natin itong si Don Maximo, sabi ni Abner. Nagulat sila nang maramdamang may tao pala sa kanilang likuran. Nang lingunin nila yon, ay nakita nila si Roden na kanina pa pala nakatayo doon. Anong sabi mo? Papatayin niyo yan doon? Tanong ni Roden. Napailing na lamang si Abner noong mga sandaling yon. Nakakasenyasa na silang tatlo. Mali ka yata ng pagkakarinig mo, kaibigan. Sabi ni Abner at akong lalapit sa lalaki. Narinig ko ubusin niyo mga paterno at papatayin niyo si Don Maximo. Ha? Hindi. Baliw yung mga yan. Hindi ko naman talaga kakilala yung mga yan eh. Nuudyo nila ako. Inuutusan nila akong patayin si Don. Hindi ko yung gagawin. Sabi ni Derek na lumapit pa kay Roden. Nakuha agad ni Abner ang naisipahiwatig ni Derek kaya sinakyan na lamang nila. Hoy, wag kang gagawa ng kwento ah. Sabi ni Carrion. Magsasalita pa sana si Roden nang pasimpleng dinukot ni Derek ang gunting. Tinarak niya yon sa liig ni Roden para hindi na yon makasigaw at pinagsasasaksak niya pa yon sa tiyan hanggang sa tuluyan na itong mawala ng buhay. Gago! Anong gagawin natin ngayon dyan? Nababahalang tanong ni Carrion. Hindi libing. Alangan naman buhayin. Pabalang nitong sagot habang nagpupunas ng dugo sa kamay. Binutukan ni Carrion si Derek dahil sa inis. Tama na. Wala tayong magagawa. Kailangan talaga natin patayin niya si Roden. Mas mabubulilyaso tayo kapag nakapagsumbong pa yan. Carrion, magbantay ka sa bukana kung may papasok. Magukay lang kami ni Derek sa likuran at doon namin ililibing to si Roden. Sabi ni Abner. Iiling-iling na sumunod na lamang si Carrion. Wala na silang inaksaya pang oras. Nagukay sila sa likuran ng garden at doon inilibing si Roden. Makalipas lang ang halos 1 oras ay naibaon na rin ang lalaki. Siniguro nila na walang makakakita sa kanila. Ngunit wala pang 10 minuto nang mailibing nila si Roden. Nakita nila na may dumating na aswang. Umaamoy-amoy ito sa paligid hanggang sa napunta na ito sa mismong pinaglibingan kay Roden. Yari, naamoy yata ng aswang yung bangkay ni Roden. Pabulong na wika ni Derek. Nasaan na ba si Carrion? Plan B na tayo. Mayayari tayo dito. Wala pa naman tayong dalang baril. Biglang hinukay ng aswang ang bangkay ng lalaki. Mabilis ang paghukay nito gamit lang ang mga kamay na parabang isang aso. Maya-maya pa ay tumigil na rin ang aswang na makilala nito kung sinong nakalibing. Si Roden ito ah.
Sino ang pumatay sa kanya? Kailangan malaman ito ni Don Maxi. Hindi na natapos ng aswang ang sinasabi niya nang lumitaw si Carion sa gilid at pinaputokan yon sa ulo. Agad na lumapit si Abner at Derek. Buti na lang, nahanap ko pa yung silencer ko. Sabi ni Carion. Ano? Bumalik ka sa apartment? Tanong ni Abner. Oo, pero wala naman nakakita sa akin eh. May nalaman akong daan. Sagot ni Carion. Sira ulo ka rin pala talaga eh. Paano kung may pumasok pala kanina sa garden tapos wala ka pala, di nayari kami? Sabi ni Derek. Gumising na lang si Carion. O sige na, ilibing na lang din natin yan. Magkukay na kaagad tayo bago pa may dumating na iba. Utos ni Abner. Nagmamadali silang nagkukay ng panibago. Sinuguro nila na maayos ang pagkakalibing at nang sa ganun ay hindi na yon maamoy ng iba pang aswang. Nang matapos na ang hinuhukay ay mabilis na silang umalis doon. Pumunta na sila sa bahay na pinahiram sa kanila ng Don bilang kanilang tulugan. Hindi naman sila kinakabahan. Sisiw na sisiw lang sa kanila ang pumatay. Ang kinababahala lang talaga nila ay baka may makaalam ng ginawa nila sa dalawa. Kapag nangyari yon, walang ibang mapagbibintangan kundi sila lang. 2:00 na ng madaling araw ngunit hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Nagdesisyon na lang sila na lumabas na lang muna ng kanilang bahay. Mula sa kanilang kinaroroonan ay nakikita nila ang mansyon dahil ilang metro lang ang layo nito sa kanila. Makalipas ang 2 araw, laman ng usapan sa mansyon ang biglaang pagkawala ni Roden. Maririnig sa mga taong kasambahay na galit si Don Maximo. Ang sabi pa nga ng mga yon ay nakita nilang naging aswang ang Don at pinagbuntungan ng isang alalay na tao lang din. Grabe pala magalit tong si Don Maximo, no? Biruin mo, yung walang kamalay-malay na alalay, dinukot niya yung puso. Sabi ni Derek. Nakatuon lamang ang mga mata niya sa paggugupit sa halaman. Ikaw ba naman mawala ng mahalagang tauhan eh? Hindi ka ba magagalit? Sabat naman ni Carion. Napatigil sila sa kanilang ginagawa nang biglang dumating si Don Maximo. Kasamang iba pa nitong mga tauhan. Noong mga sandaling yon ay napansin ni Derek na mga aswang ang mga nakapaligid sa Don. Magandang araw po, Don Maximo. Magandang araw po. Magandang araw, Don Maximo. Halos sabay-sabay na sabi ng tatlo. Hindi nagsalita ang Don. Naglakad dito paikot sa kanila na parabang sinusuri ang kanilang katawan. Naririnig din nila ang paulit-ulit na singhot ng Don. Nagulat na lamang sila nang bigla silang dakmain ng mga tauhan ni Don Maximo. Akala niyo ba tanga ko? Amoy na amoy ko sa inyo ang pulbura. Isa sa inyo ang pumatay sa aswang na naghukay kay Roden. Ngayon, aminin niyo sa akin, sino ang pumatay kay Roden? Don Maximo, ano pong aswang sinasabi niyo? Wala pong aswang, hindi po to... Pinutol ni Don Maximo ang sasabihin ni Derek at sinakal siya nito. Hindi mo na ako maloloko. Alam kong may mga binabala kayong kakaiba. Akala niyo ba walang nagmamasid sa inyo? Alam kong alam niyo na isa akong aswang. Na ang mansyon na ito ay pugad ng mga aswang. Nagdugo na ang leeg ni Derek dahil sa unti-unting pagbaon ng kuko nito sa kanyang leeg. Pinatay mo ang anak ni Mr. Lim! Sabi ni Carion. Hindi dapat yun sinabi ni Carion pero hindi na napigilan ng lalaki ang sarili. Nadismaya na lamang si Abner at Derek. Pinatay ang anak nino? Ang tinutukoy niyo ba ay ang babaeng incheck? Tanong ng Don na sumilay pa ang malapad ng ngiti. Hindi nakapagsalita ang tatlo. Nakukutuban na ni Abner ang mangyayari. Alam niyo ba kung bakit ko siya pinatay? Kasi nalaman niya kung anong klase ng angka ng mga paterno. Ganon din ang gagawin ko sa inyo bago niyo pa ikalat ang sikreto. At sandali nga pala, may nag-utos ba sa inyo para gantihan ako? Dami mo naman sinasabi, Maximo. Patay mo na kami kung gusto mo kaming patayin. Mas marami ka pang dinaldal kaysa pumatay eh. Aswang ka ba talaga o puwet na manok? Nakuha ni Derek ang atensyon ng Don. Walang ano-ano ay bigla nitong sinuntok si Derek sa sikmura. Napadura na lamang ng dugo si Derek. Sa kauna-una ang pagkakataon, kinilabutan si Abner nang makitang dinilaan ni Don Maximo ang dugo na naidura ni Derek. Dalhin niyo sa kulungan yan.
Mamayang gabi, sila ang gagawin nating handa para sa mga bisita natin. Utos lang doon sa mga tauhan niya. Pwersahang kinaladkad ng tatlo. Wala silang nagawa dahil malalaking aswang ang mga yon. Kahit anong palag nila, ay higit na malakas kumpara sa kanila ang mga yon. Patabog silang binalandra sa loob ng kulungan. Tumama pa ang ulo ni Abner sa bakal. Mga hayop kayo! Kapag kami nakatakas dito, patay kayo sa akin! Inis na sabi ni Derek. Napabugan na lang ng hangin si Abner sa sobrang pagkadismaya. Kasalanan mo to, Abner eh. Kung hindi ka lang sana narinig ni Roden eh, hindi sana aabot sa ganito. Paninisi ni Carrion sa kanya. Ako ay tigil-tigilan mo sa paninisi mo. Baka mapatay kita, gago ka. Sabi ni Abner kay Carrion. Oo, huwag na kayo mag-away. Kasalanan ko yun. Kung di ko sana pinatay si Roden, walang ganito. Kasalanan ko. Sabat naman ni Derek at napaupo na lang sa gilid. Hindi bagay sa'yo ganyang arte, no? Drama nitong gagong to. Umupo na lang din si Carrion at napabugan na lamang din ng hangin. Bumuntong hininga na lang si Abner. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Nasira ang kanilang mga plano nang dahil sa pagkakadakip sa kanila. Kinamalas-malasan pa ng buhay nila ay sumaktong may magaganap sa mansyon na yon. Siguradong mas maraming aswang ang naroon. Dahilan para mas lalo silang mahirapan na makatakas. Kailangan natin matapos ang misyon na ito. Milyones ang sasahuri natin. Yun na lang ang isipin nyo. Wika ni Abner. Sa mga salitang yon ay nagbabaka sakali lang naman siyang mabuhayan ng dalawa. Sandaling naghari ang katahimikan. Walang nagsasalita sa kanila. Makailang ulit na nilang pinipilit na banatin ng rehas, ngunit masyadong makapal ang mga yon. Paano tayo makakalabas dito? Kapal ng kadena at kandado. Sabi pa ni Derek. Maghintay tayo kung kailan tayo ilalabas mamaya. Doon tayo kikilos at papalag. Bahala na, kung mamatay, nandito na rin naman tayo eh. Nakaramdam ng kaba si Carrion sa sinabing yun ni Abner. Ayaw niya pa kasing mamatay dahil nangako siya sa 4 niyang kabit na makakauwi siya ng buhay. Lumipas ang ilang oras, may mga dumating na ring aswang sa kulungan. Itsurang tao pa rin naman ang mga yon, pero nandidiri sila sa paglalaway ng mga yon. Teka, saan nyo kami dadalhin? Tanong ni Abner. Walang sumasagot sa mga yon. Nang subukang pumalag ni Derek, ay may pumalo sa ulo ng lalaki. Dahilan para bumulagta ito sa lapag. Kinagulat ni Abner at Carrion yon, kaya hindi na sila nakapalag. Isa pa, alam na nila na mas lalo lang magiging komplikado ang lahat kung lalaban sila kahit alam nilang alanganin. Dinala sila sa isang silid na sobrang baho. Nasuka-suka ang tatlo nang makita nila kung ano ang silid na yon. Imbakan kasi yon ng karne ng mga taong ginagawang pagkain ng mga aswang. Maraming nakasabit na laman loob. Meron ding nakabalandra sa mahabang lamesa na iba't ibang parte ng katawan ng tao. Tumutulo-tulo pang dugo mula sa lamesa. Saka lamang nila nabatid na kusina yon ng mga aswang na makita nila ang tadtara ng karne. Nakikisla pa ng malalapad na pantaga na nakikita lang nila noon sa palengke. Kakarni na yata tayo. Nababahalang sabi ni Carrion. Wala pa ring malay si Derek noong mga sandaling yon. Iginapo si Abner at Carrion sa gilid, habang si Derek naman ay sapilitang inihiga sa mahabang lamesa. Hoy, anong gagawin niyo sa hayop na yan? Tanong ni Abner. Kakatayin, ano pa ba? Bakit? Gusto mo ba ikaw bauna? Tanong ng lalaking may hawak na malapad na pantaga. Hindi na nagsalita pa si Abner noong mga sandaling yon. Ayaw niyang makatay si Derek pero ayaw din naman niyang siya ang unang gawing hapunan. Brad, anong gagawin natin? Walang kamalay-malay yung gago. Nakagapos naman tayo. Natataranta na si Carrion. Halangang kaluluwa nilang dalawa. Pero yun ang unang pagkakataon na makakakita sila ng chinachap-chap na tao. Nang itaas na ng isang lalaki ang malapad na patalim, bumilis ang tibok ng puso ng dalawa. Ngunit nagulat na lang sila nang biglang bumangon si Derek. Mabilis itong umalis sa lamesa at kinuha ang isa pang pantaga sa kabilang lamesa. Agad nitong hinagupit sa lieg ang lalaking aswang. Samantala, lumusob din naman ang isa pang lalaki na nandoon.
Nagpalit yun ng anyo. Kumulubot ang mukha nito at palitaw-litaw pa ang mahabang dila. Nagawang mailaga ni Derek ang bawat pagkalmot ng aswang na yon. Nang makakuha ng tiyempo, ay agad niyang tinaga ang lalaki at tinamaan yun sa mukha. Bulagta mga tanga! Tuwang-tuwa pa si Derek, habang gulat na gulat naman si Abner at Carrion. Baka gusto mong pakawalan kami rito. Inis na sabi ni Carrion. Winasak ni Derek ang pagkakagapos ng dalawa. Hoy, utang niyo sa akin ang buhay niyo ha. Lahat ng pag-uutos ko susundin niyo. Kapal ng mukha mo, Derek. Tagiin ko kaya yung mukha mo. Sabi naman ni Carrion. Tara na, kailangan na nating umalis dito. Maya-maya, maabutan na nila tayo dito. Nauna nang lumabas si Abner. Paglabas nila sa silid na yon, ay nagtago muna sila pansamantala sa gilid. Sinuyod nila ang paligid. May mga nakikita silang pagala-gala. Ang problema pa nila ay hindi agad nila nalaman kung aswang yon o hindi. Wala tayong kahit na anong armas. Anong gagawin natin? Tanong ni Carrion. Dapat kasi, dinala na natin yung mga gamit natin eh. Ugok din kasi kayo eh. Buwelta naman ni Derek na napapakamot pa sa ulo. Sandali, may alam akong paraan. Napatingin si Carrion at Derek kay Abner. Uy, ano na naman yan? Ayusin mo ha. Ako magaganda yung mga naisip kong paraan. Derek, kaya mo bang bumalik sa apartment? Tanong ni Abner. Ha? Baliw ka ba? Paano ako makakabalik sa apartment? Kita mo naman yung dinaanan natin, di ba? Ang daming bantay. Ako na. May alam akong daan. Nagpresinta na si Carrion. Sigurado ka ba, Carrion? Oh, bakit Abner? Nagdududa ka ba sa kakayahan ko? Napapangisi nitong sabi. O sige na, bahala ka na sa buhay mo. Sige na, malis ka na. Tinulak pa ni Abner palabas ng pinagtataguan si Carrion. Oh, mag-iingat ka, Carrion ha. Tanga ka pa naman. Natatawang sabi ni Derek. Makita na lang tayo sa bahay na tinutuluyan natin dito. Dagdag pa ni Abner. Tumungo na lamang si Carrion at tumalis na rin ito. Oh, paano? Sana tayo? Kailangan nating sumilip sa mansyon. Derek, kailangan nating alamin kung ilan ang mga paterno sa loob. Oo, sige. Kaya natin to. Umalis na lamang silang dalawa doon. Patagumpay naman silang nakarating sa bahay na tinutuluyan nila. Doon sila pansamantalang nagtago habang wala pang nakakaalam sa kanilang ginawa. Lumipas ang isang oras ay kinakabahan na ang dalawa. Nagsisimula na kasi ang kasiyahan sa loob ng mansyon. Ngunit napansin nila na tila may ilang pagala-gala sa palibot ng mansyon. Palagay nila may nakatuklas na sila ay nakatakas. Naknanto ko talaga yung Carrion na yan oh. Nasaan na ba yun? Mamamatay na tayo dito maya-maya lang eh. Sinipa ni Derek ang nakatambak na gulong sa gilid ng bahay. Maghintay pa tayo ng konti. Wala rin naman tayo mapupuntahan eh. Ang lugar na ito na lang ang hindi sumasagi sa isip nila. Kalmado ngunit mababakas na rin ang kaba sa mukha ni Abner. Maghintay? Gusto ko nang pumatay eh. Maayos ka nga, Derek. Nandito tayo para sa misyon, hindi para sa laro-laro na gusto mo. Magsasalita pa sana si Derek nang bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog. Pagtingin nila sa itaas na bubong, naroon ang mga aswang. Naknanto ko. Ito na nga ba sinasabi ko eh? Sabi ni Derek. Dumampot na lang si Derek ng bato sa gilid. Paglingon nila sa likuran ay may mga paparating pang grupo ng mga aswang. Nako, napapalibutan na nila tayo. Ito na yata katapusan natin. Bulong ni Abner. Kinakabahan na ba ang may pinakahalang na kaluluwa sa grupo? Pabirong sabi ni Derek na may halong pang-iinsulto sa kasama. Maya-maya lang ay napalibutan na sila ng mga aswang. Dumating si Don Maximo at pumapalakpak pa ito. Magaling, magaling. Pinahangaan niyo ako dahil nagawa niyong takasan ng mga kusinero ko. Wika ni Don Maximo. Anong magaling pinagsasabi mo? Mga tanga lang talaga kusinero mo. Pabalang na sabi ni Derek. Nagsalubong ang kilay ng Don. Nainsulto sa sinabi ni Derek. Lumapit ito kay Derek. Tinangka ni Derek na hampasin ng bato si Don Maximo, pero wala namang nangyari. Nagulat na lang si Derek nang sakalin siya ni Don Maximo. Idiniin ng Don ang kuko nito
kung kaya't agad na dumugo ang liig ni Derek. Ang lakas ng loob niyong pumasok sa asyenda ko. Mga pagkain ko lang kayo? Padabog na binaba ni Don Maximo si Derek. Hindi pa ito nakontento. Sinipa nito sa tiyan si Derek. Tumigil lang ang Don sa pagsipa nang sumuka na ng dugo si Derek. Ikaw, anong gusto mo? Mamili ka. Maging pagkain ko o maging aswang ka na lang din? Tanong naman ni Don Maximo kay Abner. Mas gugustuhin ko na lang mamatay kaysa maging salot na katulad ninyo. Ngumisi si Abner. Hindi yun nagustuhan ni Don Maximo. Inilabas ng Don ang kanyang mahahabang kuko. Itinusok yon sa hita ni Abner. Dahil doon ay napasigaw na lang ng malakas si Abner. Nilalapirot ang kanyang hita gamit ang matutulis na kuko. Kahit patayin nyo kami, wala kaming pakialam. Halang ang mga kaluluwa namin, matagal nang nakasanlakay sa tanas ang buhay namin. Tumawa pa si Abner noong mga sandaling yon. Sinusubukan na lang niyang inisin si Don Maximo dahil alam na niyang yun na ang kanilang huling sandali. Kinalmot ni Don Maximo ang mukha ni Abner. Agad na sumirit ang dugo sa mukha ni Abner. Lumabo rin ang mga mata niya dahil sa dugo na dumadanak sa kanyang buong mukha. Mga kasama, nagapunan na ba kayong lahat? Tanong ni Don Maximo. Hindi pa, Don Maximo. Hindi pa! Hindi pa kami kumakain! Sigaw ng mga aswang sa paligid. Sige. Balato ko na sa inyo itong dalawang ito. Aalis na sana si Don Maximo nang makarinig naman sila ng sunod-sunod na putok. Bumulagta ang ibang aswang. Ikinagulat yun ng Don, kaya dali-dali itong nagtago muna. Ano, mga gago? Sigaw ni Carrion habang may daladalang mga baril na nakasukbit pa sa kanyang magkabilang balikat. Nagpulasan ang mga aswang. Agad namang nilapitan ni Carrion ang dalawa at hinila papunta sa likuran ng bahay. Tarantado, bakit ba ang tagal mo? Inis na sabi ni Derek. Ang hirap dalhin nito mga baril, O, yan na, dali. Lumaban na tayo. Sabi ni Carrion. Kinuha na ni Derek ang Armalite. Mga bisit kayo, ngayon niyo ako gaguhin. Galit na galit si Derek na lumabas sa pinagtataguan. Nagpaulan siya ng maraming bala sa mga yon. Habang si Abner naman ay tumutulong na rin sa pagpapaputok. Mga salot, mamatay na kayong lahat! Sigaw naman ni Abner. Mangisay-ngisay ang mga aswang habang sinasalo ang mga bala. Ano, Don Maximo? Nabag na ba buntot mo? Tawa ng tawa si Derek sa mga pagkakataong yon. Kampante siya na noong mga sandaling yon ay nakakalamang na sila. Pero nagkakamali sila. Dahil sa mga sunod-sunod na putok, mas dumami pa ang mga dumarating na aswang. Yan ang gusto ko Marami-rami kayo. Umabante pa si Derek para harapin ang mga bagong aswang. Derek, alis dyan! Paglingon ni Derek, ay naghagis ng granada si Abner. Sumabog ang mga katawan ng aswang. Hindi pa sila nakontento. Naghagis pa ulit sila ng maraming granada hanggang sa hindi na nila namamalayan na malapit na sila sa mansyon. Sige, agis pa ng granada. Marami pa rito sa bago. Sigaw naman ni Carrion na enjoy din sa mga nangyayari. Hinagisan din nila ng granada ang loob ng mansyon. Talsika ng mga aswang. Naligo ng dugo ang pader. Ano? Nasaan ka na, Maximo? Gigil na gigil ako sa mukha mo Sabi ni Derek. Paglingon ni Derek sa gilid ay nakita niya si Don Maximo na nakahandusay na. Duguan. Tinamaan pala ito ng bala sa katawan. Nasa aktong babarilin na ni Derek sa ulo si Don Maximo nang biglang may lumitaw na aswang. Nadakma si Derek. Malalim ang kalmot na natamo nito kaya sumirit agad ang dugo sa leeg nito. Bumagsak si Derek. Agad naman itong nilapitan ng dalawa. Yan, patanga-tanga kasi tong gagong to Nakaka-bad trip. Sabi ni Abner. Habang si Carrion naman ay pinagbababaril ang aswang na kumalmot kay Derek. Pagkatapos ay tinadtad naman ito ng bala sa mukha si Don Maximo. Marami ni silang napatay na aswang noon. Hindi sila sigurado kung naubos ba nila ang mga paterno. Pero ang mahalaga sa kanila ay napasabog nila ang mansyon at napatay na nila si Don Maximo. Umatras sa mga aswang
Binitbit naman ni Abner si Derek papunta sa gilid. Tinalian ni Carrion ng tela ang liig ni Derek para mabagal ang pag-agos ng dugo. Hoy, gago! Huwag kang matulog! Tinampal pa ni Abner ang lalaki. Naknanto kasi nito eh. Padalos-dalos eh. Mamamatay ka tuloy. Sira ulo to oh. Sabi naman ni Carrion. Mga Brad, uwi niyo ako sa hideout natin. Gusto ko mapuri ni boss eh. Bago ako mamatay. Pautal-utal na sabi ni Derek. Oo, uuwi tayo. Kapit ka lang, loko ka pala eh. Sabi naman ni Abner. Naipanalo nila ang kanilang misyon. Napatay nila ang dapat patayin. Kaso nga lang, sa haba ng biyahe ay hindi na umabot pa si Derek. Sa Palawan pa lang ay nalugutan na ito ng hininga. Nang makabalik sila sa hideout ay nasa kabaong na si Derek. Gulat na gulat ang kanilang mga kasamahan, lalong-lalo na si Mr. Lim. Oh, anong nangyari? Ano ito? Bakit atol ito? Asan si Derek? Tanong ni Mr. Lim. Boss, napatay namin ang mga paterno. Ang mga aswang. Lalong-lalo na yung Don Maximo. Pero hindi na nakaabot dito si Derek sa sobrang layo ng biyahe. Sabi naman ni Abner. Inangat ni Mr. Lim ang takip ng kabaong. Nakita niyang naroon si Derek sa loob na parang natutulog lamang. Bakit ba kasi ikaw sama-sama eh? Alam mo, kulit ka, sama ka, delikado trabaho. Ayan, tigo ka. Ano ba magawa ko? Andiyan ka na. Ako, nakaalala kasi baka ikaw di tatanggap langit. Sabi ni Mr. Lim. Nalilito si Abner noong mga sandaling yon. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n ang reaksyon ni Mr. Lim sa pagkawala ni Derek. Samantalang, hindi naman ganoon ang reaksyon nito sa pagkawala ni Benji. Patay na ate mo, pati ikaw patay din. Pambihira kayo. Kayo dalawa, una pa sa akin. Sige, hayaan mo na. Ako sunod sa inyo, tama panahon. Lumingon si Mr. Lim matapos kausapin ang wala ng buhay na si Derek. Okay. Dahil kayo panalo mission ninyo, ako bibigay sa inyo reward. Salamat sa inyo, Abner at Carrion ha. Kayo mapagkakatiwalaan talaga. Sabi ni Mr. Lim at naglakad na rin ito palayo. Napapailing na lang si Abner. Noong mga sandaling yon ay magulo ang kanyang utak. Pero ang mahalaga na lang sa kanila ay tapos na ang pinakamahirap na misyon na nagawa nila. Wakas. Binata pa lang ay trabaho na ni Abner ang magtumba ng tao.